Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnuway ng may utak, kailangan. Be exact. Sana umabot itong episode na ito before December 25 dahil may mga gift suggestions ako later on kung kulang pa yung nasa listahan nyo ng mga regalo. Lalo na pag Pasko, dyan kayo na-atake ng di ba? Pag mga special holidays, dyan kayo ina-atake ng lungkot Nagdududa kayo, mahal pa ba ako ng pamilya ko sa Philippines o mahal na lang nila yung pinapadala kong dolyar? Ayan, pagdududa, galit, tampo, let it go. Kung magbibigay tayo ng mga regalo, don't break the bank. Huwag gumastos ng malaki para lang sa mga regalo. Now, kung kayo naman ang makakatanggap ng regalo, dapat marunong tayo magpasalamat. Mga gift suggestions na nakita ko doon, Taylor Swift Eras Turbo. Kung fan ni Tay-Tay. Tay-Tay ba yun? Tay-Tay? Parang Rizal. Ang re-reguluhan ninyo. Lego, para sa mga anak, sa mga inaanak, is one of the more popular gifts for kids. And then, yan yung pila sa Nike outlet store. People are crazy, no? For material things, especially here in the US. Iba, meron pa ako yung inabutan na sinundo ng ambulansya. Hilo-hilo na siguro, hindi pa kumakain, tuloy-tuloy yung pagsha-shopping. No? Ang bago nila, Emily in Paris, riding on the popularity of this Netflix series. Inamoy ko but nothing special. Nothing spectacular. Nilagyan lang ng pangalan na Emily in Paris for marketing purposes. Ang sikat yan, di ba? Push it, $7.99. Ramen bowl set for $9.99. Pero presence is more important than presents. Welcome to a special episode of Tara Kape, Nax. Meron na tayong Christmas episode. Big time na tayo hindi. Gusto ko lang kayo kamustahin, pasalamatan dahil sinamahan ninyo ako sa aking pagkakape ngayong 2024. Last quarter ng 2024 tayo nagsimulang magkasama-sama. Kung totoong napapasaya kayo ng programa natin, I am sure hindi naman sa lahat ng panahon dahil imposible naman na pare-pareho tayo palagi ng pananaw. Alam ko minsan hindi kayo agree sa mga sinasabi ko, but I am thankful for your friendship. Ingay ng kape. Imagine magkakalayo tayo pero may paraan pa rin magkita-kita. Today is already December 21st, 1 o'clock a.m. 1:36 in the morning to be exact. Sana umabot itong episode na ito before December 25 dahil may mga gift suggestions ako later on kung kulang pa yung nasa listahan nyo ng mga regalo. Wala pang regalo para kay kuya, kay ate, sa mga inaanak. I don't control the date when our episodes come out sa YouTube channel natin. Kasi I just record and then yung raw video pinapadala natin sa Universal Studios. Tapos si Steven Spielberg ang nag-aayos niyan. Kaya lang minsan busy si Steve, may ginagawa, Avatar, next chapter. So, wala tayong magawa kung kailan lalabas. Hopefully, before December 25, mapanood nyo na tayo. Tulad ng audience laughter na yan, si Steve ang naglalagay niyan. Steve. He uses the same technology in yung pag ginagawa niya yung Avatar. Dito sa Tara Kape. Anyway, papasalamat lang ako sa inyong lahat. Kakatuwa na nasa iba't ibang bansa tayo pero nakikita-kita tayo dito sa Tara Kape. Meron from Milan, di ba?
Italy, mayroong from Scotland, mayroong from Japan. Oh. Totoo bang malakas kayo dyan sa Japan? Hopefully maririnig niyo ako kasi I'm feeling under the weather. Nakuha ko to sa aking bunso na nakuha niya galing sa school. Ganyan ang buhay ng magulang, di ba? Hawa-hawa. Yung anak laging may dalang sakit from school. No, places I've never been. Nandyan kayo ngayon nakatira. And so, feel blessed na napuntahan nyo na or nakastay kayo sa mga places na ini-imagine, pinapantasya lang ng mga tao na mapuntahan. Scotland, hindi pa ako nakapunta. Edinburgh. Tapos, ang daming magagandang palabas ngayon sa TV, hindi ba? Hindi na kagaya noon, aantayin mo pa ng ilang taon bago lumabas sa TV yung pelikula na pinalabas sa sine, di ba? Sa Channel 13, piling pelikula. Leon Guerrero, ngayong Biyernes. Magre-ready na kayo. Para mapanood yung Leon Guerrero. Ngayon, may Netflix, may Amazon, di ba? May Netflix kayo, di ba? Tutum. Kahit nakikikonekta lang kayo sa account ng may account, still, you have access and you can watch to thousands of titles. Nandiyan na yung Barbie ngayon sa Netflix. Sa Amazon Prime, nandiyan yung Nocturno ni Nadine Lustre. Sinave ko na siya para mapanood ko one time. Pero nagsasayang kayo ng oras dito para panoorin ako mag-zumba. And then I will have to apologize again sa mahina akong boses. Lalakasan na lang ni Steven sa pag in-edit na niya yung audio. Pero kagaya nyo, excuse me, pag nilakas yung microphone, ang dami niyang nasasaga, pati yung pag-sip ko ng coffee. So, excuse me kung parang malakas. Pero tinuruan kami ng nanay ko paano humigop ng kape, tsaka paano humigop ng soup. Dapat walang tunog. Hindi kami tinuruan na parang Hapon, di ba? Pag kumain ng noodles. So, paumanhin kung naririnig nyo yung pag-sip ko ng kape. Baka gumamit nila straw. Next time. Na-conscious na tuloy ako. Uminom ng kape. We have dessert here. Naalala niyo yung kunento ko na bumili si Mrs. ng Sans Rival sa Philippines? Ito, may natira pa. Ang brand is Grandas. Grandas. Kilala ba yan? I don't know. And yung mga natin sa Italia, manonood, lagi kaming may panetone. Kasi when we were in New Jersey, nakatira kami sa community, sa town, na Italian yung roots, very Italian. So diyan kami natuto, cannoli, panetone, pandori ba? Hindi pwede magpahinga kahit may sakit ka. Kanina lang, kahapon ng gabi, sinamahan ko yung anak ko, kailangan niya mag-hockey. And then tomorrow afternoon, may hockey na naman siya. And then tomorrow, the next day, sa Sunday na naman. Walang pahinga kung isa kang magulang, di ba? So, gusto ko kayong pasalamatan ng personal ngayong Kapaskuhan. Sana magkita-kita tayo lahat. Minsan, that will happen. If not in this lifetime, maybe in our next lifetime, Buddhist ako, so dapat naniniwala ako sa reincarnation. Who knows, di ba? Baka next life, mga ibon tayo lahat. Tweet, 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 tweet. Nasa mahabang kable tayo ng kuryente. Nakatungtong tayo lahat, di ba? Tinataihan natin yung mga tao sa baba. Magkakasama pa rin tayo. O kaya mga langgam tayo, di ba? Na nakapaligid doon sa candy na nalaglag ng bata. Sa sahig. Maya sprayan na tayo ng Baygon. Patay na naman tayo lahat. Next life ulit, magkakasama tayo.
Kung marere-incarnate tayo na langgam, anong gusto nyo? Itim o pula? I don't know kung bakit pinalaki tayo na pag itim ang tawag natin mabait, no? Mabait na langgam. Tapos yung pula, salbahing langgam. Pareho lang naman silang langgam. So, nandito ako para kamustahin kayo. Yung Christmas shopping ninyo. Nakabili na ba kayo ng regalo? Para sa pamilya, kaibigan, inaanak, kasama sa trabaho, sa guard, sa janitor, di ba? Teachers ng mga anak, teller sa bangko, etc. Mga barangay tanod. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, para sa pamilya natin na nasa Pilipinas, I know how empty it can sometimes feel, lalo na pag Pasko, dyan kayo na-atake ng di ba? Pag mga special holidays, dyan kayo ina-atake ng lungkot Again, turo natin dito sa Tarakape, don't overthink. Huwag nyo masyadong isipin kasi malulungkot lang kayo. Yung lungkot, pagdududa, nagdududa kayo, mahal pa ba ako ng pamilya ko sa Philippines o mahal na lang nila yung pinapadala kong dolyar? Ayan, pagdududa, galit, tampo, let it go. Sabi ko nga, di ba, past episodes natin, sabi ko parang lobo yan, yung mga negative thoughts, negative emotions. Let it go. Paliparin ninyo sa langit. It will not help you. Kung panghahawakan nyo sila. Ayaw ko nalunokin Baka marinig nyo. Today we'll talk about Filipino traditions, Pinoy gift giving, no? And how to have a less stressful holiday. Ang layo, gift giving tsaka how to have a less stressful holiday. Separate yung topic na yan. Sa Pilipinas, napakadaming dapat regaluhan, di ba? Which is both nice and not nice. Nakaugalian natin, no? Nice kasi nakakaalala tayo palagi, di ba? Boss man natin na mataas o security guard, no, na simpleng pamumuhay. It is not nice because it is a manifestation, no, that the country is not okay. Some people are nice because we give them gifts every Christmas, di ba? Mabait yung barangay tanod sa atin, yung mga tambay sa labas kasi binibigyan natin tuwing Pasko. We give gifts because we also want them to be nice to us, sa mga anak natin, hindi ba? So, both sides, giver and receiver, expect something in return. Dito sa regaluhan system natin, no? Example, sa bangko, we give gifts sa mga tellers. Naalala ko yung nanay ko, nagdadala ng regalo para dun sa mga teller. Para sa dinami-dami ng mga bank customers nila, gusto natin ma-recognize nila agad tayo pagpasok pa lang sa bangko. Gusto natin kilala tayo ng security guard na magbubukas. Ay, kumusta po? ng pinto para sa atin. Ayoko na umigo, pinaririnig nyo Diba? Another consequence of that is natututo naman tayo mag-expect na dapat regaluhan tayo. And then we feel bad pag 1 December na hindi tayo maabutan. Sa Pilipinas lang na kapag may bumati sa'yo, no, ng Merry Christmas, barangay tanod yan, pulis, kartero, nagdadalawang isip tayo, di ba? Well-wisher ba ito? O namamasko? Then tatalaban tayo ng hiya, which is something that's not good. Pinoy, mahiyain kahit wala namang dahilan para mahiya di ba? Kakapaka ngayon sa bulsa mo, no? Tapos kahit 100 may maabot ka lang. Ikaw pa yung magsosorry, di ba? Pasensya na mahina negosyo ngayon. Ikaw na yung nagbigay, ikaw pa yung nagsorry. Filipino culture. It's a cycle. This is one of those traditions na it is nice, but it is also impeding our progress as a nation, as a people, no? Not because giving gift is bad, mabuti yun, but because it can also be perceived as gracing people. Nilalangisan mo yung mga tao. Diba? Gusto natin extra bantay yung barangay sa bahay natin.
Gusto natin extra care, bigay ng kartero sa mga mails natin, sa mga packages, sa mga sulat natin. Gusto natin VIP treatment kapag nagde-deposito tayo sa bangko, hindi ba? When we don't actually need to give gifts para gawin ng mga tao ang trabaho na kailangan nilang gawin. But then again, Filipinas, what can we do? We just open up the discussion, but wala naman tayong magagawa, di ba? Stretch out palagi yung mga workers sa atin, yung mga tao, di ba? Ang late-late ng sweldo, tapos tambak yung trabaho nila. Kaya in our own little way, nagbibigay tayo, no? And then we appreciate if they give us attention, no? The attention we need as customers, clients, and constituents kung mga politiko, yung mga binibigyan natin ng regalo. Remember, yung mga lagay-lagay, naglalagay sa pulis, naglalagay sa munisipyo, they started out as gifts. Gifts and lagay, dalawang different terms yan, pero interchangeable sa Pilipinas, di ba? In Filipino context. Malalim yung topic na yan, so I will end it at that. Now, let's talk about gifts. Alam ko, nasa iba't ibang bansa ang ating mga manonood, pero dinala nyo ba sa ibang bansa ang Pinoy habit ninyo na palaging last minute? Procrastination sa English. Alam din natin yan sa Pilipino na mañana habit. Yung ilang araw na lang, Pasko na, hindi pa rin tayo nakakabili ng ihahanda, hindi pa rin tayo nakakabili ng mga panregalo sa Pasko. Dito sa US, merong Black Friday sale. Narinig nyo na yan, di ba? Every last Friday of November. Madami dito Black Friday pa lang. Namimili na ng mga panregalo para sa Pasko. Kagaya ko, nabili ko na ng PlayStation 5, yung bunso ko. Yun yung wish niya kay Santa Claus this Christmas. Sa Pilipino, Santa Claus. Huwag kayong mahiya na ang pronunciation natin kay Santa Claus ay Santa Claus. It pays to shop early kasi dito sa US, kasi malaki matitipid mo kapag sale yung mga paninda, kapag sale ka namimili. I'll get back to Black Friday later kasi masaya yan. Pero yung mañana habit sa atin kapag kapaskuhan, no? Hindi lang naman dahil busy o tinatamad tayo, di ba? Madalas hindi ba tayo namimili kasi wala pa yung Christmas bonus, yung 13th month pay. Hindi rin tayo bumibili ng hamon agad kasi inaasahan natin ay magbibigay naman yung opisina. But anyway, tandaan natin, kung magbibigay tayo ng mga regalo, don't break the bank. Huwag gumastos ng malaki para lang sa mga regalo, no? Huwag mahihiya. Huwag isipin kung ano ang sasabihin ng mga tatanggap. Kasi hindi naman nila pera yung gagastusin. Pera ninyo. Now, kung kayo naman ang makakatanggap ng regalo, dapat marunong tayo magpasalamat. We are not entitled to receive gifts. We receive them out of the kindness of the giver. You received a fruit cake, be grateful. Huwag niyong pintasan. Huwag niyong tanungin, ito lang. Open it. Pagdating niyo sa bahay, slice it. No, be mindful and be purposeful. Enjoy yung kulay niya, yung amoy niya. No? Prepare a cup of coffee and spend time enjoying it. If you can have someone to enjoy it with, like your wife or your daughter, the better. Mas masarap ang kape at dessert kung may cashier.
Kaya nga ako, enjoy ako every time may tara kape at nagkakape ako. Enjoy ninyo. Huwag nyo na isipin na ang nagbigay nito ay yung kaibigan ninyong napakayaman na sa Forbes Park nakatira at ubod ng yabang. Diba? Na kung makapagyabang sa inyo, wakas. Na kapag iniimbita ka sa bahay nila sa Forbes Park, papakita yung buong mansyon. No? Pagmamalaki yung mga regalo nila sa isa't isa. No? Mamahaling relos, trips abroad, diba? Bagong kotse, etc. Don't entertain negative thoughts ngayong Kapaskuhan. If you cannot enjoy your friends dahil ang hahangin, off yung ugali, enjoy Christmas. Walang kasalanan ng fruitcake. Enjoy the fruitcake. My kids, no, nung mga bata pa sila, nasa elementary pa sila, they would receive all sorts of useless gifts galing sa mga kaklase nila. Di ba? Kung may maabot lang. Kapag Pasko, yung mga binibili lang sa dollar store. Yung mga cheap puzzles na 10 piraso lang, bubuuin mo in 1 minute, tapos ka. Yung mga coloring booklets na may kasamang maliliit na Crayola. I play with them. Binubuo ko. Kinukulayan ko. Nag-e-enjoy ako. Things are only useless if you compare them to more useful ones. Things are cheap because you compare them with more expensive ones. When you give your undivided attention to something, you're going to see its value. It will pop out. That's how we fall in love, di ba? Tanong nyo si Maris, tsaka si Anthony. Nakafocus tayo sa isang tao. Kahit na ang dami-dami naman dyan, no? Na mas maganda, mas mabait, o mas matalino, o etc. etc. It's all about the focus. No? Focus on the fruitcake. Be grateful for the fruitcake. Enjoy the fruitcake. Block all the outside noise. Kalimutan mo na yung nagbigay. No? I-enjoy mo yung fruitcake. You cannot control who. Kakain na tayo ng natirang Sans Rival. What and why you will give a gift. No. Pwede mong kontrolin yan. Ikaw nagde-decide yan. But you cannot control how the recipient, yung bibigyan mo, would react. Di ba? So focus on what you can control. Now, let's go to the exciting part of today's episode. Samahan ninyo ako mag-window shopping for last minute Christmas gifts. No, bibigyan ko kayo ng mga ideya na pwede ninyong bilhin na regalo. Ha? Ngayon, ayoko na ngumuya. Maririnig nyo. Comment na naman kayo. Hindi ko matapos yung show nyo. No? Naiirita ako sa pagnguya nyo. Anyway, we try our best na maayos, no? Satisfy yung mga gusto ninyo dito. Okay. Magwi-window shopping tayo. I know this is more fun. Mas masaya ito than useful. Kasi nasa iba't ibang bansa ang karamihan sa inyo. So yung mga i-recommend akong gifts baka hindi naman available kung nasaan kayo. Kung available man, baka mas mahal. But let's do it just for the fun of it. Sabi ko kanina, Black Friday ang pinakamagandang panahon mamili ng panregalo kasi malaki yung mga discount. 6 a.m. bukas na yung mga tindahan tulad ng Target. I went there alas 6 ng umaga. Mga gift suggestions na nakita ko doon, Taylor Swift Eras Turbo. Kung fan ni Tay-Tay ba yun? Tay-Tay? Parang Rizal ang re-reguluhan ninyo. Pwedeng sleepwear or socks. Hindi kailangang mahal. Pero kung gusto nyong mahal, electronics ang mura kapag Black Friday sale. Yung 65 inches na Samsung 4K TV, $399 lang. Last Black Friday. Mahal pa, ha?
Ang Samsung ha, kung gusto nyong cheaper na brand, go for a Hisense or a Vizio. I remember 2004, dito sa US, bumili ako ng TV, flat screen. Pero tubo pa, yung mabibigat. Makapal pa. Ha? Nasa 500 plus eh. Ang bigat-bigat. Hindi ko kaya buhatin. Mag-isa. Nagpatulong pa ako dun sa kapitbahay namin. Diba? Ngayon, 65 inches, diba? Ang linaw, ang laki. 399 na lang. Modern technology, bumababa at gumaganda yung quality ng bumababa yung presyo, tumataas yung quality ng produkto. Earphones, pag yung mga Beats, kapag Thanksgiving, yan, almost 50% off kapag Black Friday. Lego, para sa mga anak, sa mga inaanak, is one of the more popular gifts for kids. Teens, at kahit yung matatanda. Kasi yung nag-level up na yung Lego na binubuo ngayon, di ba? Merong, before, bahay lang yung pwede mong gawin na parang kahon eh. Ngayon, flowers, Star Wars characters, etc. Harry Potter. PlayStation games, electronics, on sale lahat yan kapag Black Friday. Coffee maker, 50% off. Kitchen appliances, Instapot, slow cooker, air fryer, pwedeng gifts yan kay nanay o kay ate na nag-asawa na. Diba? Isa pa sa Black Friday tradition dito sa US, yung pagpunta sa outlet mall. Ayoko na humigo. Nako-conscious ako sa inyo. But be ready for traffic. Ha? Be patient looking for parking space kapag pupunta kayo sa outlet mall ng Black Friday. Kikita nyo sa video, hindi parking yan. Hindi mga nakapark yan. Traffic yan. Hindi gumagalaw. And then, yan yung pila sa Nike outlet store. People are crazy, no? For material things, especially here in the US. Ibang klase. Yung consumption ng material things dito sa US, matindi. And ako, sumasama ko kay Mrs. Not to shop. Unang-una, kasi kailangan niya ng driver. Pangalawa, I go for the exercise. Kasi lakad lang ako ng lakad sa outlet mall. Malaki yan eh. Malalaki yung mga outlet malls dito eh. No, I look at people na parang mga nasisiraan ng ulo. Ang daming dala. Haba ng pila. No? It's a hindi naman spiritual, but probably philosophical experience for me going to outlet malls kapag Black Friday, kasi I see so many things, no? Ang daming mga bagay tinitinda, lahat ng klase, no? I see so many things that I don't really need to be happy. I'm very Socratic kapag kasiyahan ko ang pinag-uusapan. Yung ibang tao, they feel bitter, no? Kasi gusto nila bilhin lahat, hindi nila mabili. Ako, I feel happy. People fall in line for hours, no? Makabili lang ng sapatos, damit, no? Na sale, no? Kadalasan yung mga may tatak, branded, nahihilo na sa gutom, sige pa rin, no? Last Black Friday sa outlet mall, may naabutan pa ako eh. Kasi nga, ikot ako ng ikot. Para akong gwardiya doon eh. Para security. Meron pa ako yung inabutan na sinundo ng ambulansya. Hilo-hilo na siguro. Hindi pa kumakain. Tuloy-tuloy yung pagsha-shopping. May veha ako na sapatos. But my wife bought it for me. If I wear something na branded, it's my wife. Sigurado kayo yung misis ko yung bumili. Kasi ako happy na ako sa yung tigto $25 na Puma na shoes. Na sneakers. Sneakers dito yan. Sa Philippines tawag natin rubber shoes. Pag nagpunta ka sa mall at tanungin mo, where can I buy rubber shoes? Titignan ka ng masama ng ng security. Rubber shoes. Sneakers. Where can I buy sneakers? Foot Locker is over there.
Nike is over there. Adidas, there. Anyway, yun nga, if I wear something branded, galing sa Misis ko yun. $25 na Puma, na rubber shoes, na stickers sa Costco, komportable eh. Ang importante naman sa sapatos, komportable eh. I won't let you define me by what I wear. Define me as a father, yan. Define me as a lawyer, yan. Kasi pinaghirapan ko yan eh. Pero call me impressive because I wear a certain brand of watch. Don't do that. Don't do that. Sa akin. Sa iba, they get flattered, di ba? They wear, para pakilala nila yung sarili nila. Anyway, Le Creuset. On sale din, hindi Le Creuset yan. Nabasa ko Le Creuset. Nakita ko may tea kettle silang tinda. Mahal. Takore sa Tagalog yan eh. Diba? Sa Tagalog, takore. Sa Cebuano, I don't know. Pang-init ng tubig, pampaligo. Naalala ko tuloy, nung bata pa ako, para makatipid sa gasol. Yung pinabakulong tubig na pampaligo, sinasabay na yung itlog. May pampaligo ka na mainit, may nilagang itlog ka pa. Excuse me ulit, I'm not feeling wet. Happy memories, ano? Yung mga pinagdaanan ninyo nung bata kayo, na dati mahirap, ngayon they are happy memories. No? At mamimiss mo talaga yung nanay mo, parang MacGyver. Ang daming alam, ang daming paraan. No? Maliit na budget na i-stretch eh. No? Unbelievable. Up to now, hindi ko alam how she and my dad, father, tatay ang tawag namin, work together. Mapalaki lang kaming lahat ng maayos. Ano yung Kapaskuhan, masarap i-reminisce yan, di ba? Yung mga nakaraan yung Pasko. Huwag na natin pag-usapan at baka maiyak tayo dito ngayon. Maalala natin si nanay. Kaya Kaloy, batiin mo na si Mrs. Angelica Yulo. Para meron kang chance na maalala yung kabataan mo. Paano niya tinatahi yung mga leotards mo. Kasi ngayon, kaya mo na bilhin, di ba? Kahit yung pinakamahal na mga get-up, mga athletic gear. Anyway, si Chloe. Kandila, isa sa pinaka-popular na panregalo kapag Pasko. No? At saan pinakamabili ang kandila? Dito sa US, sa Bath and Body Works. I think they have more than over 50 different scents. No? Ang bago nila, Emily in Paris, riding on the popularity of this Netflix series. Inamoy ko but nothing special. Nothing spectacular. Nilagyan lang ng pangalan na Emily in Paris for marketing purposes. Pero sa akin, hindi cheap ang kandila. For a 3-wick candle, wick, W-I-C-K, large yan. Prepare to pay between $23 to $30. Depende dun sa scent. Medyo pricey for me. Kaya naman yung misis ko, yan, parang si Neri na igyan si misis. Hindi nakademanda ha, kundi wais na misis. Bumibili din kapag Candle Day. Okay, dito nasa US, yung mga misis ninyo, or kung misis kayo, alam niyo yan, di ba? May Candle Day, 1-day sale ang Bath and Body. $9.95 lang, di ba? Yung $26 na kandila. Kung gusto mo dagdagan ng candle holder, yung regalo mo na kandila, papa-impress ka. Get ready to pay another $15 to $19 para dun sa candle holder. So para sa akin hindi mura. But it's a good gift. Very useful sa bahay. Costco, yung SNR namin dito, is also a good place to buy gifts.
Oh, as I've said, dito ko binili yung PS5 para sa anak kong bunso. Oh, yan ang wish niya kay Santa. Iniinsulto ko lagi ng misis ko, sabi niya, hindi naman anak mo, sigurado bang anak mo gusto niyan? Ikaw yata eh. Hanggang ngayon, paminsan-minsan, tinatanong niya ako, gusto ba nila talaga yan? Ay, nabili na. Gusto niya yata isole. Hindi ako papayag. Yung mga pinamimigay namin na gifts para sa mga teachers, yung Ferrero, isang malaking, meron ba kami dito? Yaya. Pakita ko pa ba sa inyo? Yung ganito. Nagsisale almost like between $350 off to $5 or $6 off. Patayin ba na ganito? Oh. Pwede na. Panregalo sa mga teacher. Ngayon, kung under strict budget talaga kayo, which is oftentimes, di ba? May budget lang tayo para sa panregalo. At wala pa rin kayong idea kung ano ang bibilihin. No? Then pumunta sa favorite bargain store ko, Marshalls. May sister company yan, yung TJ Maxx, tsaka yung Home Goods. No? Kahit saan kayo magpunta dyan, you will always find bargains. No? Gustong-gusto ko nagpupunta dyan, nagbubuting-ting lang. Ang dami kang makikita na kakaibang gift suggestions. Parang gift gate yan. Naalala ko noon, nung bata ako, meron kaming gift gate. Diyan sa kanto. Bakit gift gate yung tawag? Kasi sa gate, nagtitinda sila ng mga kung ano-ano. Stationery, yung mga pencil cases. Sa gate, may mga gifts na tinda. Kaya tawag namin gift gate. Sa gate nila, nakasabit lahat yung paninda. Walang tunog ha. Pag mayroon kayo narinig, hindi na ako yun. 2:00 na naman din ang araw, so baka multo yun. Ang dami. Kompleto. Baking set, no? Kung namimiss mo ang bagyo, may peanut brittle, may rolling pins, nakakaiba, na umiilaw, may kape, iba-ibang flavor, may Snickers flavor, Twix flavor, Disney flavor na kape. Now, tingnan natin magkano ba ang budget ninyo. Kung under $10, may game boards katulad ng Harry Potter for $6.99. Yung mugs, no? Pushin, kilala yan, sikat yan, di ba? Pushin, $7.99. Ramen bowl set for $9.99. Kung sa office nagwo-work, yung re-regaluhan ninyo, necktie, $8.99. Branded pa yung mga yan, ha? Nautica, Bergamo, etc. Briefs, $9.99 yung isang pack. Brief, ha? Naalala ko sa Landmark. I'm not sure, ganito pa kaya sa atin. Hindi ko maintindihan yun. Bakit ganun ginagawa sa kapwa natin yung mga sales lady. Nakakahiya, bumili ng brief sa Landmark. Kasi pag-aagawan ka ng mga sales ladies, di ba? Sir, brief po. Sir, ano pong hanap nyo? Sir Hanford po, maganda po ito. Maputi po. Puting brief. Siyempre, maputi. Hindi po lumuluwag ito. Kahit ilang laba, ilalabas pa niya, tapos i-stretch pa niya talaga yung karton. Diba? Hindi ko maintindihan yan. Yung kailangan nilang uutusan yung mga sales ladies na habulin yung mga customers. No? Atak-atakin yung brief. Ganyan pa rin ba ngayon? Tapos ahatid ka pa nila sa register pag bumili ka. Parang Miss Universe.
May escort ka pa. Tapos pagbigay nila doon, thank you po sir, thank you po sa pagbili. Grabe tayo magtrato ng tao sa Pilipinas, hindi ba? Hindi makatao. Huwag natin pag-usapan, baka maiyak pa tayo dito. Christmas, you cannot help but be emotional. Naruto. Tuloy natin. Naruto na medyas, $5.99. Gap na socks, $9.99. Disney perfume. Kung gusto mo mag-amoy lumot ka, bilhin mo yung Ariel perfume. $9.99. Kung ang budget niyo medyo mataas, mataas yung Christmas bonus ninyo, under $20. Merong Coke, na speaker/radio for $19.99. Phone holder for $14.99. Iba-ibang characters yan. Popcorn maker, panini press, $19.99 lang. Mahilig kayo gumawa ng dim sum o dumplings. May dumpling press for $12.99. Night lights para sa mga bata. Pwedeng Beauty and the Beast, yung bulaklak. Pwedeng Harry Potter na makokontrol mo using the wand. O yung Mario Brothers. $14.99 lahat sila. Clock. Kung gusto niyo ng relos, $16.99. Binoculars, $12.99. Lucky Brand na slipwear, isang buong set, $19.99. Iba't ibang klase ng coffee syrup para sa mga mahilig magkape, $7.49. Figurines, imported from Italy, $16.99. Parang feel ko nag-online selling ako dito. Si Mrs. Yula, bilhin na po, mine lang po, sabihin niyo lang po mine. Under $30 na budget, mas malaki yung bonus nyo. Na-promote ka pa Cotton candy maker, panregalo mo for $29.99. Telescope, para makita din nyo ang Venus, Mars, Neptune. $29.99 din lang. S'mores maker, $29.99. Yung always pan, cast iron, sikat na sikat ngayon yan. I don't know why. Kasi sabi ng misis ko daw, pinifeature, ginagamit ni Oprah Winfrey, tsaka ni Selena Gomez. Sabi ko, mahal $79.99. Bargain na yan, 100 plus yung original price ng mga ganyan. So, mura. Mura sa TJ Maxx, tsaka sa Marshalls. Ngayon, kung big time talaga kayo, under $40, may mini cooler for $39.99. Kung paldong-paldo ka talaga, meron pa rin na mabibili dyan sa Marshall. Pwedeng headphones, yung mga JBL, $59.99. Nespresso, kung mahilig magkape, kagaya ni attorney, re-regalo mo si attorney, $179. Kaya Monopoly board, collectors, $129. Nakakapagod pala mag-online selling, Pero mabubusog yung mata mo doon sa Marshalls, iba't ibang tinda. Malilibang ka kakatingin sa iba't ibang klaseng paninda, na kapag iniisip-isip mo, nakakatuwa pero hindi mo naman talaga kailangan para sumaya sa buhay. Pero siyempre kung regalo sa iyo yan, masaya makatanggap ng mga gamit na kung anik-anik lang, kakalikutin mo, di-display mo. So, kaya tandaan natin ngayong Kapaskuhan, napakalakas ng hatak at impluwensya ng mga material na bagay. Huwag kalimutan, sabihin nyo baduy, pero presence is more important than presents. Sa mga anak at asawa na nasa ibang bansa ang nanay o tatay, please, tell them how much you love them. Pakita nyo na hindi lang yung mga padala niya, yung balikbayang box ang mahalaga sa inyo, kundi siya.
Kung di pa dumarating yung balikbayan box, o pag nag-FaceTime kayo, wag nyo kulitin. Nanay, wala pa, magpapasko na. Sabi mo, nandun yung sapatos. Kailan mo ba pinadala? No. Assure her, no, darating din yan. I-check namin, don't worry. Hindi mahalaga yan, ikaw ang mahalaga. Siyempre, mag-aaral lang mabuti kasi yung mataas na grades, malakas makawala ng lungkot at pagod yan sa mga nanay ninyo na nasa ibang bansa. Pag-ibig ang pinagdiriwang kapag Pasko at hindi ang mga material na bagay. No? I'll end my Christmas special with this thought. Pamasko ko sa inyo. Makinig. You can have all the material wealth in this world and still be unhappy. Kasi happiness is found within. Kwento ko sa inyo yung si Socrates, no? Socrates said to a rich man, no? May mayaman siyang kakilala, si Cleon ang name. Sabi niya, if your happiness, tinanong niya, is solely dependent on external things, material things, then what happens when those things are taken away? Kung mawala lahat yan, are you not then left with nothing but emptiness? Kung ang kasiyahan ninyo ay nasa material na bagay, no, maghahanap kayo ng mas mahal pa, ng mas marami pang material. It will never be enough. You have a house, you'll want a bigger one. No, you have a car, you want 5 more. With material things, it is the pursuit of having more, owning more, no? Acquiring more, that will determine your happiness. The endless pursuit of material things will stir your appetite for more. Walang katapusan yan. This is the opposite of what really makes a man truly happy. Ano yun? Contentment. To a greedy man, yung mga maswapang, no? The world is not enough. But to a grateful and content man, a loaf of bread and a bottle of wine on the table, shared with his family and friends, is the world. Merry Christmas, Feliz Navidad, maligayang Pasko, mula sa Tara Kape.